Coming conflict. Sa plain language, ano to, quarrel. Sino dito lagi nakipag-away? Kaya niya, ha? Kaya magandang topic to. So, palagay ko yung magtuturo nito, laging may kaaway. May galing conflict. Okay. So, maganda yung topic natin ngayong August. Sabay-sabay natin masahin. Do not have anything to do with foolish and stupid discussion, because you know they breed arguments. A servant of the Lord must not argue, instead must be kind to everyone, teach a all, willing to suffer wrong, and gentle when refuting. After all, may be God allowed them to repent and to come to full knowledge of the truth. So, praise the Lord. So, sa introduction, dito, ewan ko kung merong naka-attend na ng training na ganito sa HR. HR to Sabi dito, individual conflict is inevitable. And how should we handle the conflict that occurs in the church? What does the Bible teach? So yung conflict o quarrel, inevitable. Ang ibig sabihin niyan, hindi mo siya maiiwasan. Kahit ayaw mo makipag-away, may aaway sa'yo. Diba? Ayaw mo magalit, may magagalit sa'yo. Diba? Ayaw mo magsalita ng hindi maganda, may magsasabi ng hindi maganda sa'yo. Diba? Sabihin, ang ganda mo kapatid, hindi ikaw ang pangit mo. Diba? May marinig ka na hindi mo gusto. Diba? So, paano mo siya i-handle? Diba? Mga ganyan. Sabi dito, conflict handling intention. Tingnan natin sarili natin, ha? Sa kaliwa, yung pataas, cooperativeness, concern for others. Ibig sabihin, in short, matulungin ka. Na you are always concerned for others. Ay, kawawa naman si kapatid, tutulungan ko to. Ano yan? Hi ka. Ganon din mo lagi. Ay, kapatid, tutulungan natin. Pero, pag nasa baba, low. Ibig sabihin, ay, si kapatid, kawawa naman. Sige, kawawa na. Sympathy ka lang, pero hindi ka talaga tutulong. Di ba? Gusto mo lang makipag-cooperate, pero sa'yo, bahala siya. You're not concerned. Di ba? Dito naman, assertiveness, concern for self. Sa sarili mo, di ba? Sa sarili mo, yung kakampi mo ba sa sarili mo? Pag kakampi mo, very high ka. Pero pag you are not selfish, but you are selfless, low ka. Hindi niya about self yan, selfishness. Ngayon, ayan yung apat na rectangle. In handling conflict, malalaman mo kung paano mo niya-handle yung sarili mo at yung tingin mo sa kapwa mo. Are you concerned for others or are you only concerned for yourself? Kasi conflict yan Di ba? It will always involve yourself and how you treat others. Di ba? Sabi dito, pag mababa ang concern mo sa sarili mo, di ba? At wala kang pakialam sa kapwa mo, lolo pa rin. Lolo. You avoid. Iiwas ka. Ay, may gulo sila. Ay, kawawa naman yun. Bahala sila. Wala kang pakialam. You avoid. Dito naman, competitiveness. Yung kapwa mo, wala kang pakialam. Kahit talo sila lahat, talo sila nawa. Hindi ka mag-iisip ng concern sa kanila. Basta gusto mo, ikaw, mataas ka lagi. No, sa sarili mo. Sarili mo lang ang concern mo. Pero yung kapwa mo, makakala mo, pagbigyan mo na, hindi, hala siya. Diba, ganun na. Competitive, gusto mo sa sarili mo, no? Ngayon, pag dito naman tayo, hi ka dito, tapos hi ka din sa concern sa others, collaborating. Maganda yun. Bakit?
Mataas ang tingin mo sa kapwa mo, ganda kang tumulong sa kanya. At sa sarili mo, okay lang sa'yo yun. Diba? So you will collaborate. Tutulong ka hanggang kaya mo. Pagdating naman dito, accommodating. Sa sarili mo, ayan, very low ang tingin mo. Kaya you will accommodate anyone, very friendly ka. Pero yung concern mo sa kapwa mo, dahil nga very friendly ka, lagi tinitingin mo, ano yung kailangan mo. I-accommodate mo siya lagi. No? So, yan po yung 4 na boxes para makita natin yung sarili natin. Di ba? Concern lang ba tayo lagi sa sarili natin? O tinitingnan din natin yung kapwa natin. Di ba? So, icebreaker. Name some individual differences that may result in conflict among others, even in the church. So, we're not talking here na pwedeng sa labas lang tayo nagkakaroon ng away o quarrel o argument. Pati sa church. Di ba? So, sino gusto magbigay ng example? No? Name some individual differences that may result in conflict among others, even in the church. Tulak po ako ng dalawa dito. Example. Michael Tam. Example daw. Example. Example, ayan, sa admin. Saka sa ibang ministry. Hindi, magkakaiba kasi ng minsan ng ng thinking ng term nila. Yung idea na kung paano gagawin yung isang bagay about the ministry. Yung idea ng isa, iba. Yung idea mo, iba. Tapos medyo nag-anuhan kayo kung alin yung tama siguro. Ayaw nyo mag-meet halfway para parehong masatisfy yung both ideas para magkaroon mo ng common ground or common denominator para ma-resolve yung problem. Minsan yung ego natin ayaw natin ibaba. Kaya nagkakaroon ng conflict. Yan, pride. Sabi niya, ego. No? Sino pa? Ano pa yung individual differences? Kaya nagkakaroon ng conflict. So, sino pa gusto sumagot? Kahit loob at labas ng church. Kapatid? Cultural. O sabihin na natin yung way of life niya. Diba? Meron kasing, halimbawa, kung pag sinabi mong culture, sa kanila karaniwan lang na yung lagi nakasigaw. Diba? Yung karaniwan sa kanila, yung boses na lagi matataas. Eh sa kabila naman, pag sumigaw, galit yun. Diba? Galit yun. So culture yun. Hindi mo maintindihan yun. Kasi baka pag na-encounter mo yung mga ganun tao, sabi na, sinisigaw mo ba ako? Diba? Kasi hindi sa iyo karaniwan yan. O tama yun, ano pa? Differences. Bago ko. Yung po siguro yung sa different personalities, like mga introvert, extrovert. Yeah. Yung ideas nun, magkakaiba din. Yes, oo. So, yung personality, no? Merong shy, merong not very shy. Sa mag-asawa ko, yung age gap. Age gap? Nako. Age gap sa mag-asawa. Age gap. Grabe na si Age gap. So, it depends, di ba? May mga tao na, may bata pa kasi, mature ang isip niya. Pero masakit, may matanda, batang isip. Batang isip. Age gap ang tawag. Ayan, sige, praise the Lord. Point number 1 natin. Overcoming conflict. Sabi ng verse 23, do not have anything to do with foolish and stupid discussions. Because you know they breed arguments. So yung Bible, sinasabi dito, paano natin maiwasan ang away? Sabi diyan, do not have anything to do with foolish and stupid discussions because they breed arguments. So avoid arguments by speaking in love. At kapag nakarinig ka na hindi maganda, sasagutin mo siya with love. Kasi pag pinatulan mo, ibig sabihin,
Magbibreed yan, manganganak pa siya ng away, ibig sabihin. Manganganak pa siya ng galit. Manganganak pa siya ng broken relationship. Di ba? Yun ang ibig sabihin niya. So, anong gagawin natin pag may sumigaw sa atin? Sabi ng Proverbs 15, a gentle answer turns away wrath, but harsh word stirs up anger. Yung manganganak pa siya lalo ng anger. Pag may sumigaw sa'yo, pag sinigawan mo din, manganganak pa. Halimbawa, yung asawa mo, sinigawan ka. Pag sinigawan mo rin yung asawa mo, lalong magagalit yung asawa mo. Di ba? Kaya pag sinabihan ng asawa mo, bakit mo yan? Gano'n na! Dapat ang sagot mo, honey, I love you. Bakit mo yan? Alam mo, nagluto ako ngayon. Masarap yung luto mo. So para siyang binuhusan ng di ba? Para siyang binuhusan ng mainit. Sinigawan ka lang sinigawan, tapos ang sagot mo, I love you, honey. Masakit ba ulo mo? So, if your goal is to teach or persuade, gentle manner and voice is far more effective. Kasi yung boses, may tono yan eh. May tono, may volume, di ba? At how effectively you translate what your intention. Kasi may mga tono yan na sa tingin nila ay hindi maganda. May volume, malakas na ayaw nila. Di ba? So, parang sinasabi sa atin yan, you have to be careful when you answer, especially in conflict. Pag alam mo medyo mainit, wag mo nang dagdagan. Kailangan malamig ang sagot mo. Halimbawa, si Sister Levy galit na galit. Brother Dinana, kailangan malamig ang sagot mo. Honey, bakit ba? Gusto ba mag-ice candy? Ice cream. Ice cream? Ibibili kita. Kailangan malamig ang sagot mo. Basahin natin ang Proverbs 10:12. Proverbs 10:12, saka Ephesians 4:15. Proverbs 10:12. Hatred stirs up conflict, but love covers over all wrongs. Yan, no. Ephesians 4:15. Ephesians 4:15, rather speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ. Yeah, praise the Lord. So, as we grow in love, we grow in our relationship to handle, no? Like this conflict. What can you suggest how to improve the way we can convince or encourage to agree someone in conflict? Ano yung pwede nating suggestion na makakatulong na, siyempre, pag may galit sa ating tao, na makikipag-agree siya sa atin. Although initially galit siya. Ano yung sa tingin nyo yung makaka-encourage na medyo maglalaylo siya sa'yo? Anong gagawin mo? Diba? Yan, Sister Len. Hindi naman po sa akin, may gusto lang po akong i-share. Yan, sige. Kaya recently po kasi meron po akong isang ka-office na lagi siyang nag-aral regarding dun sa isa niyang kasama sa division. So ako nakikinig lang, then sabi ko sa kanya, bakit hindi mo baguhin yung understanding dun sa situation ng dalawa? Kasi baka hindi ganyan yung gusto niya ikarating sa'yo. Baka hindi naman ganyan yung gusto niya sabihin sa'yo. Yung mo lang yun sa sinasabi niya, parang masama yung pag-ano mo, mag-accept mo dun sa sinasabi niya. Baka naman dun sa sa'yo regarding dun sa work, no? So, ine-encourage ko siya na na intindihin muna yung sitwasyon, tapos isipin din kung paano binibitawan ng isang tao yung sinasabi sa kanya, kasi baka gusto lang siya turuan, kasi bago lang po itong empleyado na ito sa amin. So, para yung isang sinasabi niya, yun yung nag-train sa kanya. So, sinasabi ko na intindihin niya yung way, kung paano siya sinasabihan, at huwag niyang itik ng masama dahil para rin sa kanya. Yan, no? Kasi yung nagtuturo na wala ng pasensya. Parang gano'n. Sino ba gusto sumagot? Yan.
Ay, sige kapatid. Ayun po. Natutunan ko rin po yun sa may-ari ng company namin. Kasi she always say na, kill them with your kindness. Pero minsan kasi it's how you react dun sa salita or halimbawa conversations ng nakaalitan mo or nakapag-argue. Then, the other day, nakalib ako. Then, nag-send lang ako ng email sa accounts. It's always, di ba, sa company, it's always accounts and operation nagkakaroon ng conflict. So, nag-reply lang naman ako sa email na kung pwede nila gawin yung isang bagay na mag-reply lang dun sa isang property owners. Tapos, nag-reply sila na parang minasama nila yung sinabi ko. Which is, wala naman akong pautos or ang sabi ko lang kindly reply to the owner. So, ganun lang. Tapos, ang reply agad nila sa akin is bakit ko daw binibigay yung responsibilidad sa kanila. So, nag-reply ako. Unang-una ang ginawa ko is humingi ako ng pasensya. Humingi ako ng pasensya na parang maano nila na baka na-misunderstood nila yung ibig sabihin and wala akong binibigay or pinapasa na responsibilidad. I'm just asking a teamwork na kung pwede para at least mapa-smooth yung transactions or yung trabaho, hindi para magkaroon ng conflict. Yun naman tinanggap nila sa akin. So yun yung nag-aano sa akin na kailangan kung ang tao is naging aggressive sa'yo, huwag mo balikan ng pagiging aggressive din. You have to be gentle with them. Hindi mo silang pinagdaraanan or something. So, but if you respond in a gentle way, then magka-calm down sila. And then yung pagiging response is magiging maayos. Yan, praise the Lord. Baba natin ang Panginoon, no? Point number 2 natin, sabi sa verse 24, servant of the Lord must not argue. Ito, mabigat to, no? The servant or a servant of the Lord must not argue. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka makikipag-argue. Instead, you must be kind to everyone, teachable, willing to suffer wrong. Yun mo, mabigat yan, no? Willing to suffer wrong. Kahit na tama ka daw. Willing ka maging mali. Sister Jana, willing ka ba maging mali? Ganun pala, no? Para lang walang away, tatanggapin mo na kahit Sister John, kahit tama ka pala. Willing kang maging mali. Sister Venus, no? Kaya mo ba yun? Pero, di ba? Pero, teachable, willing to suffer wrong. Kahit na tama ka, para hindi lang kayo mag-away, willing to suffer wrong. Maraming Christian, hindi nila nabasa yan. Kaya yung magtuturo sa Bible study, tanongin nyo, nabasa nyo ito kayo na, you're willing to suffer wrong. Kahit tama ka, para hindi ka mapag-away, tanggapin mo ang mali. Face the problem, not the people. Be open to other ideas or new ways. Alam niya, minsan, nakakalimutan natin yan. Sabi ng point natin dito, Satan is the author of confusion and division. Dito yan sa 1 Corinthians 14:33. At saka, sabi ng Ephesians 6:12, we wrestle not against flesh and blood. Ibig sabihin, nakakalimutan lagi natin yung point 1, face the problem, not the people. Akala natin, ang kaaway natin yung tao. Pero hindi. Ang talagang kaaway natin, si Satan, mga demons, na pwedeng maghasik ng away. Di ba? Yun ang nakakalimutan natin. Pangalawa, be open to other ideas or new ways. Sa conflict kasi, sabi nga ganun, how will you manage conflict? Number 1, hindi ka pwede pumunta doon, mag-preside sa conflict, na kung ano yung gusto mo, yun ang tama. How to handle conflict? Pupunta ka doon, makikipag-usap ka sa tao na bukas ka. Tanong mo, brother, open-minded ka ba? Kailangan wala kang closed door. Dito no, dapat wala kang closed door. Di ba? Tatanggapin mo lang ng ideas. Kasi yung iba, nagsasalita pa ng isa, mali ka. May nakita na akong ganyan. Nagsisimula pa lang yung meeting, may tumayo. Sabi yan, mali ka. Ang tama ganito. Mali yun.
away yun. Diba? So, be open to other ideas or new ways. Bayaan mo naman pakinggan mo yung kapwa mo. Saan naman yung idea niya, di ba? Pakinggan mo muna siya, di ba? Satan is always present during conflict. Naniwala ba kayo dyan? Yes. Satan is always present. Lahat ng quarrel, nakaabang si Satan. Kaya pag may nagko-conflict, ang susunod niyan, bad mouthing. Magsasalita ng isa dyan ng masama. At hindi lang yun, si Satan historical. Sasabihin niya yung mga nakaraang mali mo. Dati ganito ka, meron ganyan ka pa rin. Hindi naman nakaraan. Diba? Tapos yan, hysterical. Diba? So, si Satan lagi nandyan. Because Satan wanted to make it bigger. Ang conflict, tayo bilang Christian, ayaw nating lumaki ang gulo. Tandaan natin yan. Kaya papasok tayo para ayusin. Hindi paliyabin. Di ba? Kasi minsan, simple lang, kunyari, between Sister Jana, Sister Julie, sila lang yung parang nagkasandihan ng kapatid, ganito, no? Bigyan sabihin ni Sister Jana, example lang ha, sabihin ni Sister Jana, ba't mo ginagayan? Sumunod ka sa nanay ko. Palalakihin niya, di ba? Instead na sasabihin niya, ay kapatid, anong concern mo sa akin? Di ba? Pwede ba mag-usap tayo? Between you, huwag niyong liyabin yung apoy. You agree to disagree. Alam niyo na ba yun? You agree to disagree. Kapatid, hindi ko matanggap yun. O sige, let's agree to disagree. Para manahimik tayo. Di ba? Yun po ang solusyon. So next, time natin. As Christians, how can we be more sensitive to the Holy Spirit if we are in conflict or point of quarreling? Ito mabigat. Mga Christian na tayo. Paano kaya magiging sensitive tayo na point of quarreling, parang nagkakaroon na ng simula ng may isip mo agad, hindi to sa Panginoon. Kay Satan to. Siya yung author ng confusion, siya yung author ng division. Hindi ito, hindi pwede ito. Sino gusto sumawid yan? How can we be more sensitive? Brother Luke. Ayun po. I-example ko lang din po yung sa conflict tsaka stress sa trabaho. Parang prior to me going to my vacation, sinabihan ako nung parang higher ups ko na you have to be at the same pace with us na yung how I work ganyan. Parang nag-ano sa akin na kasi pinatawag na sabi niya, usap kami ni Sven, yung pinaka-pinuno na doon daw kami mag-usap. At the back of my mind, nag-formulate na ako ng mga sabihin ko na parang, are you trying to match your 8 years of experience to my less than 1 month of experience para ma-master mo yung pace? Tapos parang nag-pray din ako, biglang nag-ano nga doon na, ay hindi, huwag mong sabihin yun. Yung verse na po kanina, parang it struck me talaga na kailangan talaga natin na maging silent pala talaga na we don't argue. And yung ang ano lang sa akin dito is ano din sa akin is dapat we still have the fruit of the Holy Spirit na diba, if you are in the Spirit, you dwell in the Spirit. You do what the Spirit is asking to do. Yun na yung ano pa rin yung fruit of the Holy Spirit. Yeah, praise the Lord. Maganda yung nabanggit niya na kasi para maging more sensitive ka, naisip mo yung bunga ng Holy Spirit sa'yo. You are still a Christian. No? Kahit na anong masama yung naririnig mo, I shall not be afraid of evil tidings. My heart is fixed. I will trust in my Lord. Diba? Ano ka pa rin? Come ka. Alam mo kasi, anak ka ng Diyos. Diba? Anak ka ng Diyos. Sino ba gusto sumuwi yan? Ay, Sister Vanessa. Ako naman, Hindi kayo mag-aaway, ha? sa akin po naman, Pastor, it's really, siguro po, 2 months ago po, na bilang Christian talaga, pag alam mo na pagdating sa conflict, lalo na po sa mag-asawa, na alam mo na may maglilid talaga sa quarreling. One time po kasi, Friday day off po, normally pag Friday po talaga,
may time po talaga akong tumatawag sa aking parents at kausap ko talaga yung parents ko. So habang nag-uusap po kami, sabi po ni Brother Romel, nag-iinit daw po siya ng goto. Sabi ko, okay, ang ina-expect ko po, yung pag-init niya po yung parang ilagay dun sa goto. Sabi ko, okay, matutulog ako. Parang gano'n. Ang pagkakaintindi ko po, pinatay niya po yung iniinit niya. Siyempre, enjoy po ako dun sa aking nanay na, alam mo na, the goodness of God, talaga po pinag-uusapin naman na yung Panginoon. Tapos maya-maya, nakikita ko po umuusok ng bahay namin. Eh, tulog po si Brother Romel. Bigla po akong nagulat. Sabi ko, nasusunog na yata yun. Sunog na po yung totong na po, goto. As in, tulog po siya, hindi pa po pumapasok sa kwarto yung puso. Sabi ko, tsaka lang na. Inano ko po agad. Pero nagising po siya, siguro after 15 minutes. Sabi niya, ano nangyari sa bakay? Sabi ko, nakalimot ako. Galit na galit po siya. Sabi niya, talagang nakita ko po talaga yung demon. Sabi niya, tulungan mo ako na. Alam niyo po, pastor, ang ginawa ko po, kasi galit na galit po siya eh. Kasi pagod po siya, tapos natulog siya, pag-ising niya, may sunog na. Nalimpungatan po siya, sabi ko, talagang pumunta po ako sa loob ng kwarto ko, talagang nag-grip po ako, mo, Jesus, kasi po ano na yung malabas sa bibig niya. Tapos sabi niya, isa kang magsimba. So, kung ako yung nasisimba. So, as a Christian, talaga pong lumuhod ako sa Lord. Sabi ko, Lord, I rebuke the spirit of demon in the mouth of my husband na hindi po pwedeng hindi siya sisimba. At sabi niya, isa kang demonyo, ikaw yung nag-demonyo sa utak ko. So, Lord, siya talaga yung demonyo. At the end of the day po, mga kapatid, talaga pong ang kapatid ay Kristiyano, kapag nirebuke mo yung demonyo sa loob ng bahay niyo, hindi siya mananalo. Alam niyo po, aalis na po kasi baka maano kay matapunan ako. Nagbihis na po ako, basta nagbihis na ako. Ready na po ako kasi labas ko baka masaktan eh. Pero hindi naman po siya nananakit. Aalis na ako at ako'y sasabay na lang kay Sister Ana. Alam niyo po, after, saan punta mo? Ano po, magpapalit po. Huwag ka na magpalit, sisimba na tayo. In the name of Jesus! Yung po na-overcome po natin. So, glory to God. Praise God, no? Yung goto, naging gatong. Praise God, no? Sister Jimmy. Sister Jimmy. Lugaw naman to. So, siguro yung parang last na-experience ko po, kasi sa amin, ako po ang nag-evaluate ng mga staff namin. Every year ginagawa yun. At isa po sa evaluate, supposedly po si Sister Ana dapat ang mag-evaluate doon. Kaya lang matapang talaga yung staff namin na Arabic na yun. So, ako po ang kanyang sinalang doon sa aming staff na yun. So, sa evaluation, talagang needs improvement siya. And, syempre naman, no, pag needs improvement, kaya hindi naman ibig sabihin below expectation, but something needs to be improved sa kanya. And for me, I always see that na positive. Kailangan na i-guide siya at para ma-improve kung ano yung dapat niyang baguhin. So sa mga tuwid po, that during the time that we are nagkakaroon ng evaluation, she don't want to accept it. So, galit na galit siya at kung ano-ano na yung mga sinabi niya. At sabi niya, hindi raw niya pipirmahan and I want a meeting with the management. So, I responded naman properly sa kanya and I said, it's okay, then I will arrange a meeting together with the HR. So, sabi ng HR namin, hindi raw muna dapat sa kanila, dapat sa business management muna. So, during that time, nagkaroon ng initial meeting. So, sa meeting mo ng business management, syempre, medyo lokal yung aming sa PM namin, kalmado siya. She's not talking. I'm just listening to her. But this Arabic staff that we have, talagang grabe argument. Talagang grabe ang tapang.
Tapos ang dami-dami ng mga pilosopong sinasabi, and even I'm explaining kung ano dapat niyang improve, she don't want to accept. She don't want to accept any constructive criticism. So we end up na parang hindi siya na-settle. So sabi niya, I don't accept it and I want a top management. So hanggang sa dumating na po kami sa HR. During sa HR meeting po, na nagkaroon kami ng meeting, I'm really, really praying. Sabi ko, Lord, pinagpapray ko sa sarili ko, and I really wanted to answer properly. Kasi syempre, iisipin mo na pwede naman akong authoritative. Pero talagang sabi ko, it's not. Tapos siya naman, at pinagpapray ko na siya. So during that HR time, tropa po niya yung HR na head namin. So talagang medyo may konting unfair. At yung DM namin, present din, during yung first kasama rin, they don't talk. They really did not say anything. Talagang I'm really on fire. And during that time, talagang na-trigger na po ako. At medyo naramdaman ko, nag-iiba na rin po ang boses ko, Pastor. So, you know what? I just turned my, since glass naman siya, may puno, may mga sa labas, I just turned my head on the sa side and I just breathe. Talagang huminga po ako na malalim. And I just said one thing, sabi ko, kasi kahit ano sabihin ko, wala, hindi ako mananalo. I just say one thing, sabi ko, kasi sinasabi niya, I'm very strict, masugid daw ako. Sabi ko, may mga types of leadership. And sinabi ko rin naman sa HR na sometimes I use stick type, but it doesn't mean I'm hitting them or punishing them. Sometimes you need to do it para lang for them to respect kung ano yung mga SOP namin. But I never do na mabigyan sila ng mga written warning. Dahil sa amin, 3 written warning lang po, may salary deduction ka, and then you're talaga 3 times you're terminated. But I never do that. Kahit na nahihirapan akong i-correct sila. Because I don't want them na magkaroon ng salary deduction because I know how important money is with them. So, sa makatuwid po, nagtuloy-tuloy siya at pati yung HR namin, medyo kakaiba na rin. I just said one word to them. I cannot continue and I cannot defend myself. If you want to change my evaluation, which I feel is an honest evaluation, I give it back to you. Kayo na po ang mag-decide. But for me, this is an honest evaluation and that is by yan ang aking paano ko siya evaluate. So, naramdaman nung HR and I said that pinaalis na po ako at nung ako po ay bumalik na sa opisina, kahit po ako, talagang kung siguro para akong ililitsyon na sobrang galit. At nung bumalik yung staff namin, ako, tinawag pa niya ako sa opisina at sabi niya, I want to talk to you. Tapos sabi ko sa kanya, no, not now. But kalmado naman po ako. Pero hindi yung sweet na, not now. Sinusundan niya po ako. Tapos the corner niya ako, bigla niya ako niyakap. Alam mo, pakiramdam ko, kayakap ni Judas. Niyakap niya ako, sabi niya sa akin, I love you, Julie. Sabi ko, don't worry, I'm not angry with you, but let me just calm down for the time being. And after that, yes, I did not say sorry, but I treated her properly, yung my professional, and sabi ko nga sa sarili ko, I think, Ana, I need to do this para rin may tinuturo rin sa akin na para may baguhin ako in the way how I did that stuff. Yun lang po. Yeah, praise the Lord. Praise God. So, talagang yung konti, tayo matututunan yan, no? Point number 3 natin. Verse 25, sabi, and gentle in refuting his opponents. So, hindi masamang sumagot at hindi masamang mga tuwiran. Pero ang sabi, gentle. Sabi mo sa katabi mo, maging gentle ka. Maging gentle ka. Maging gentle ka. After all, sabi niya, after all, maybe God will allow them to repent and to come to a full knowledge of the truth. So, may 3 points dito nakalagay sa ating point number 3, be kind in dealing with opposing person. Kasi sa conflict, may kasangga ka talagang nag-uupo sa'yo. Hindi pwedeng conflict yun kung kakampi mo yun. Di ba? So, ano gagawin mo? How to deal with opposing? Don't allow your pride to make things difficult. Pag tinaas natin ang ego natin, kapatid, sigurado walang mangyayari. Never. It will never come to an agreement, whatever.
Kay asawa mo yan, kay anak mo, kay kapatid mo, kay boss mo yan. Pag sinubukan mong itaas yung pride mo, hindi ako papayag. Tama ako. Alam ko, marunong ako. Mahirap yun. Pag ganyan, di ba? Pag inalaw natin yung pride natin, it will be very difficult. No? Next, be quick to apologize, forgive, and move on. Hindi sinasabing mali ka, pero maganda. Minsan sinasabi ko rin to na, sorry yung pag kasi narinig nila na nag-apologize ka, iba yun, parang sinampal mo sila. Kasi nag-apologize ka na iniisip mo, mali siya. Sorry kapatid, mali ka eh. Diba? Parang ganun yun. Sorry kapatid, mali ka talaga. Galing. Galing. Dapat maintindihan mo yun. Nagsusorry ako sa'yo para maintindihan mo mali ka. Diba? So next, grudges hurt everyone, including you. Walang nananalo sa away, kapatid. Both of you. Kahit sabihin mo, hindi, tama talaga ako eh. Ginampihan na nga ako ng boss ko. Hindi. No winner siya. Kailangan pag nag-exit kayo, magandang exit. Pag naghiwalay kayo, magandang hiwalayan. Diba? Tayo mga Kristiyano tayo. Hindi dapat naghiwalay tayo na kaaway natin sila. Sa totoo lang, so many times, sabi ko nga, yung mga kapatid natin na umiwalay sa atin, isa-isa ko na silang nakasalubong, I never stay away from my path. And I try to talk. Kasi iniisip ko, hindi ko naman sila kaaway. Diba? So, sa akin, I can stay and agree to disagree with their doctrines, but I still, my relationship with them is fine. Diba? So, hindi ko sila tinuturing na kaaway. Kasi nung isang araw, may tumawag sa akin. Sabi raw ni... Kasi yung WPCI, kinukumbinsin na tayo na mag-join ulit sa kanila. Sa totoo lang, dito yung mga deacons eh. Nag-meeting na kami. Ini-invite tayo ng sports fest. Tinawagan ulit ako the other day. At nakausap na nila si Pastor Paul, yung asawa ni Julie, anak ni Pastor Joel. Di ba namatay si Pastor Joel? Sabi raw nung kausap ko, taga-WPCI, alam mo, Pastor June, ang laki pa salamat nila sa'yo. Kasi sabi nga raw nung nangyari, you helped them a lot sa pagkamatay ni Pastor Joel. Sabi nga raw sa kanila, hinihintay kami nga nila makipag-agree ka na raw sa kanila. Sabi na kahit na mga taga-Dubai daw magalit sila sa iyo, sila raw hindi. They welcome you. Okay, kasi nakita nila na maganda yung ano sa kanila. Sabi ko, sa akin naman wala akong kaaway eh. Kasi lubungan na rin yan, yung sinasabi nyo, pero hindi, tinas na nga namin ni Deacon Brian na sa balikat eh. Ginanon kami. Pero, ganun talaga, di ba? So, grudges hurt everyone, including you. Saan masakit pa rin yun? Pero wala kang magagawa. Kailangan, saan pag nag-exit kayo, maganda yung puso mo. Di ba? Palapangan natin ang Panginoon. So, sabi dito, can anyone share any experience of conflict and how it ends? Any lesson you learned from that? Meron ba kayong nakaaway na nag-end na at ano yung lesson na natutunan niyo sa away na yun? Kasi, God passes those trials, but God is always a purpose. Minsan nakala natin, nakaaway mo yung tao yun nang gano'n lang. No, there's always a purpose. Ang number one purpose doon, tayo. We learn something. Diba? Sino yung gusto mag-share nito? Ay, gamit din na. Usually yung conflict po talaga sa work po eh. Meron pong isang nangyari po sa... Niremind nga po ni Sister Levy. Meron pong isang operation sa amin na handle ko po yung project. Nag-meeting po kami tatlo. Sumisigaw siya. Sabi niya po sa akin, you are the cause of mental health of everyone.
Sabi niya, ako daw po yung stressor sa kanila. Pag dumarating daw po ako sa kanila, parang masaya ka ba na nagtatago lahat? Ayaw parang ang dami niya pong sinabi na unprofessional during the meeting. At usually pag ganun po yung naririnig ko nung ako po ay hindi pa Kristiyano, syempre magre-retaliate po ako. Pero during that time, niremind ako ng Lord na katatapos po ng discussion ni Pastor noon about sa quick to listen, slow to anger, and slow to speak. Yun yung niremind sa akin ng ating Panginoon. Ginawa kong, after noon, kasama namin yung director niya, pinabayaan lang namin siyang magsalita, at ako nag-explain lang ako na I apologize na ganun yung impact pala sa'yo ng ginagawa ko, pero para yun sa improvement ng company natin. So since yun yung gusto mong gawin ng management style, ganyan yung gagawin natin. Sabi ko sa kanya, in-email ko din po dun sa pinaka-director po namin. Mid-month po yun. Ang result po ng mid-month nila, nasa 24% po yung cost of goods sold nila. Yung from 15 hanggang end of month, ang ginawa ko po ay kung ano yung gusto niya. Very smooth lang, hindi ako masyadong nakikialam. Yung end of month result, from 24 naging 40% po yung cost of goods sold nila. Nakarating po yun sa management. Yung increase mo na 16%, po yun, kung quantitative, nasa 2 million po siya. Kaya sabi ko sa kanya, if this is what you want, let's do it. Pero at the end of the day, kailangan natin ng written agreement. At yun po yung result. Nung dumating na po sa point na nakarating na sa management namin, meron pa akong email na pang-support na ganito yung naging result kasi ganito yung gusto niyang management style. So, ang nangyari po nun ay na-terminate siya. So, alam ko na ang Panginoon po yung humawak at nag-protect din po sa akin sa situation na yan. Yan, praise the Lord. Tulungan natin ang Panginoon. So, maraming ending na pwedeng hindi maganda, pwedeng hindi natin gustong mangyari. But when we submit ourselves to the Lord, wala tayong guilt or condemnation. Now, last point natin, overcoming conflict, avoid any spirit of deception or lying. Sabi ng verse 26, so that they might escape from the devil's snare, even though they've been held captive by him to do his will. At sa totoo lang, in every conflict or quarrel, may patibong ang kaaway dyan eh. No? May patibong yan na pwedeng it will cause really big problem, trouble sa inyong relationship. Kaya sabi dito, avoid petty issues. Ang ibig sabihin din yan, yung pag sinabi petty issues, huwag mo hayaan yung maliliit na differences, maliliit na bagay na nagkaroon kayo ng sagutan, ay palalakihin nyo. No? Kahit sa pag-asawa, yung sa maliit pa lang, dapat mag-ano na kayo, mag-agree na kayo. Huwag nyo nang hayaan na lumaki pa. No? Minsan kasi, hindi nyo inaayos yung maliit, kaya napapatungan. Dapat napapatungan uli. Pag napapatungan uli. So, little issues, so petty issues, nagiging big problem. Di ba? So, stand on the truth or facts. Bakit? Kasi sa quarrel, may mga lies. Kaya nga kayo nag-away. May nagsasabi na hindi totoo. Di ba? Kaya, kung kasi pareho kayo nagsasabi ng maganda, o tama, o totoo, hindi kayo mag-aaway. Avoid gossips and assumption. Isa pa to. If we justify ourselves, make sure na hindi yung assumption o chismis lang. Baka nabalitaan mo sa kapitbahay, sa isang kapatid, kahit na kapatid niya, baka marites yun. Di ba? Hindi mo alam, di ba? So avoid gossips and assumption. Even churches are made of imperfect people, so they will never be perfect. Kaya yung conflict, it's not just outsiders, but even insiders. No? At ang gusto mong sirain ng kaaway, hindi yung outsiders, insiders. Diba? Kaya mag-iingat tayo sa conflict. Pakibasa daw 1 Peter 5:8.
at saka James 1, 19 to 20. Yan. Kanina tayo. Ayun. First Peter chapter 5 verse. Be alert and sober mind, your enemy. The devil prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Yan. James 1. James 1. Dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Because human anger does not produce righteousness that God deserves. Yan, praise the Lord. At least nabanggit niya ni Brother Tinan kanina. So, what do you think will be the basis of truth in case of conflict has gone too far between opposition? Halimbawa, may naging tao na nag-uupo sa'yo at he or she never agree on what you're saying. Ano kaya ang magandang basihan ng truthfulness na pinag-uusapan ninyo? Just in case. No? Ano ang gagawin mo pag nandun ka sa point na gano'n? He never accept what you're saying. That he say maybe, no, it's not true. What will you do, Sister John? Pastor, doon po sa lagi na lang kay Archie yung topic ko po kasi wala naman akong trabaho. So, ano po, binavalue ko yung relationship ko kay Archie kesa yung gusto kong ma-point out na tama ako. So kahit po siya ay mali, mas pinipili ko po na magkaroon yung Holy Spirit, yung peace, kesa naman na hindi kami magkaunawaan at ang tawag dito, point po yun na makita ni Uzi kung paano kami magtawag. So, mas gusto ko po na ibaba pa rin po yung sarili ko as asawa niya at sabihin ko sa kanya ng mali kapag po okay na po yung nasa isip niya. So, pag ganun po kasi hindi nagiging mas naiintindihan niya po yung point ko kapag napalamig ko na po yung ulo niya. So, yun po yung natututunan ko. Yan, praise the Lord. Maganda rin yun, no? Kasi number one, lalo kung mag-asawa, kilala mo naman asawa mo eh. I don't think na after 5 years, yung ba siya, sister, ilang taon na kayo? Kilala mo na si brother na, alam mo kung galit siya, masaya siya, malungkot siya. Di ba? Totoo yun, di ba? So, alam mo rin kung nagsisinungaling siya, di ba? Di, totoo yun. Alam mo dapat. No? Kaya pag alam mong nagsisinungaling, sinungaling. Hindi, totoo yun. Yung sinasabi ni Sir Johan, you never judge a person by its cover. Diba? Not by impression. Number one, look at by facts. Kailan ba siya nagsinungaling sa'yo? Kailan kanya ba trinit na hindi maganda? Yung mga ganun ba? Kasi yun ang magpapaano sa'yo eh. Ay hindi magagawa sa akin ng tao na to. Kasi kilala ko to eh. Kasi magpapaano sa'yo yan, subside ng galit mo. Diba? So maganda yun na hindi mo siya ginadjudge, hindi ka nag-ano rin ng impression sa kanya, you want facts. No? Pagdating sa church o kaya sa company, ang isang solusyon dyan ay you raise up one level high. Halimbawa, supervisor ka, may tao ka, punta kayo sa manager. Seek kayo ng guidance. Pag sa church, punta kayo sa ministry head. Pag hindi kayo ng ministry head, punta kayo sa overseer. Pag hindi pa rin kaya, punta kayo sa pastor. You seek the truth eh. You have to seek one level up. No? Para magbigay ng guidance. Huwag niyong hayaan na you don't close the issue. Kahit na mag-asawa kayo, kung kailangan nyo magpa-counsel, pa-counsel kayo. Minsan kasi, hindi nyo ginagamit yung pagkakataon na pwede kayong mag-unite, mag-agree agad. Pinatatagal nyo ba? Pag pinatatagal natin ang issue, si Satan gumagawa yan. Yung binasa natin kanina, Satan is roaming around. Hindi mo alam.
Pag hindi mo close yung door ni Satan, nakabukas yun. Ibig sabihin, may makahalam ng issue nyo. Ipapasa ni Satan yun sa iba. At pag nalaman ng iba, may kakampi doon. May kakampi din sa iyo. Magkakaroon ng kapihan. Magkakaroon ng division. Magkakaroon ng confusion sa lahat. Diba? So, we never give the devil a chance. Diba? We never give the devil a chance. Amen? Palamahan natin ang Panginoon. So, sa ating conclusion, sabi dito, always remember our mission is to win the soul. Ang bottom line, maganda itong sabi ni Paul yung conclusion natin, kahit sino yung nakaaway natin, kay Kristiyano, kay hindi, ang bottom line, pag nag-iwalay kayo, you have to win that soul. Kasi yung away natin, temporary lang yan eh. Yung kaluluwa, dadalhin natin sa langit, mga kapatid. Diba? Kaya kahit anong away sa lupa, hindi tayo taga-lupa. Tigalangin tayo. Amen? Kaya sabi ni Paul, on the contrary, if your enemy is hungry, feed him. Kaya sabi mo, galit na galit ako sa iyo, gusto ko nang i-create sa gusto kumain. Feed him. Sino galit sa akin dito? Yan, samahan ko kayo. If he's thirsty, give him something to drink. Gusto ko avocado juice, ha? In doing this, you will have heat burning coals on his head. Biro mo? Do not overcome by evil, but overcome evil with good. Sabi mo sa kapatid mo, tigalangin ka kasi. Amen. Pakapahan natin ang Panginoon. Hallelujah. So, basahin natin yung prayer. I pray that God will always intervene. For us Christians to become humble during times of hindrances are denied our needs to church and I pray that Christians will be sensitive